Ang $1 million na pay cut ni LeBron ay tumulong sa Lakers cap management, ngunit ang mga experts ay nananawagan para sa mas significant, ang mga financial moves for flexibility, at ang Lakers sign Bronny James sa isang 4-year deal, and hire Nate McMillan at Scott Brooks bilang mga assistant coach. Ang Los Angeles Lakers ay gumawa ng significant move sa offseason, sign Bronny James na a 4-year, $7.9 million contract, ayon kay Shams Charania, at hiring experienced coach na sina Nate McMillan at Scott Brooks bilang mga assistant coach, ayon kay Adrian Wojnarowski. Ang mga desisyong ito ay signal ng commitment ng Lakers na bumuo ng isang competitive team around ni LeBron James na muling pumirma sa Lakers on a 2-year, $104 million deal. Tinitiyak ng deal na ito na makakasama ni Bronny ang kanyang ama, si LeBron James, na gagawin silang unang mag-ama na duo sa history ng NBA to share the court. Ang contract ni Bronny ay kapansin-pansin dahil ang mga second-round pick ay bihirang makatanggap ng mga garantisadong deal na nagpapakita ng kanyang potensyal at ang impluensya ng kanyang agent na si Rich Paul. Dumating ang pagpirma ni Bronny sa parehong araw na sumang-ayon si LeBron sa kanyang bagong kontrata, underscoring ang matibay na ugnayan ng pamilya sa Lakers. Sa pinakabagong mga discussion sa free agency, reportedly considering LeBron James na kunin ang $1 million na mas mababa kaysa sa maximum na halaga ng kontrata upang matulungan ang Los Angeles Lakers na pamahalaan ang kanilang salary cap ng mas epektibo. Unang iniulat ni Adrian Wojnarowski ng ESPN ang development na ito na emphasizing ang patuloy na pag-uusap sa pagitan ng agent ni LeBron na si Rich Paul at ng Lakers. Ang pangunahing goal ay upang mapanatili ang isang little more room under the second apron na nagpapahintulot po sa Lakers na magmanyobra ng mas malaya sa free agency market. Ang madiskarting move po na ito ay maaaring potensyal na magbigay sa koponan ng ilang flexibility sa pagbuo ng roster na pinapanatili silang nasa just below the second apron, a crucial financial threshold. Gayunpaman, nagbigay si Keith Smith ng critical na perspective sa potensyal na move na ito sa pamamagitan ng dating Twitter. Itinuro ni Smith na habang ang kilos ng pagkuha ng $1 million na mas less sounds commendable, ito ay isang marginal na adjustment sa grand scheme of things. Dahil sa mahigpit na mga financial constraints, ang pagbawas sa sweldo ni James ng $1 million ay kumakatawan lamang sa 0.5% ng second apron limit. Ang marginal reduction na ito ay nag-iiwan sa Lakers ng kaunting wiggle room para sa mga susunod na move. Iminungkahi ni Smith na ang isang mas impactful approach ay magsasangkot ng salary dumping one or more contracts into a team's cap space or mga exceptions. Ito ay lilikha ng significant flexibility para sa Lakers na gumawa ng mas malaking adjustments ng roster. Ang financial situation ay nagpapahiwatig na ang Lakers ay humigit kumulang $12 million sa unang apron at $1.2 million sa ikalawang apron, even considering Bronny James' rookie minimum contract. Ang karagdagang nagpapalubha sa situation ay ang $700,000 na malamang na bonus ni D'Angelo Russell na nag-aambag sa tight margin na kinakaharap ng Lakers. Sa kasalukuyang roster at mga kontrata, ang Lakers ay $19.3 million sa tax, $12 million sa unang apron, at $1.2 million sa ikalawang apron, restricts ng financial setup na ito, ang kanilang ability na gumawa ng mga trade, na pinagsama-sama ang mga sweldo ng players take back more money, kaysa sa isend nila sa mga trade. Nagdagdag si Bobby Marks ng isa pang layer ng pagiging komplikado sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na para ma-access ng Lakers ang $12.8 million na mid-level exception, MLE, kailangan nilang mag-clear sa hindi bababa sa $25 million in salary. Ito ay dahil ang pagpirma sa isang player sa MLE ay nagtitrigger ng $178.1 million na unang apron